Char. De, pag sinabi nyo kasi guys na madali, magiging madali talaga yan. We. Tabi bawi. We. Di, ano line natin? Yung first. Pascal muna. Hindi, mahaba yun eh. Tuma tayo sa pinakamadali para sa kasya dito guys. Sa dalawang page na to. Bakas yung Pascal sa kabilang page. Dito tayo sa difference of two square muna. Ganda ba sulat ko? Lalaki ng sulat ko, no? Naka-caps lock. Galit yan. Hindi. Ito guys, yung difference of two squares, madali lang to eh. Kasi kailangan perfect square naman sila parehas eh. Kumbaga, pag difference, minus dapat. Then yung square, dalawang perfect square. Sabig sabihin, perfect square. Like kunyari, 4, 9, 16, 25, something like that. Basta pag nag-multiply ka ng dalawang numbers na magkamuka, yung result is a perfect square. Gets yun. So for instance, meron tayong x squared minus 1. So remember, sa variables, x times x is x squared. So yung x squared is perfect square. Then yung 1 guys is 1 times 1 is 1. And also perfect square din siya. So which means, yung gagawin lang naman sa case na to, gawa kang dalawang parentheses. Then pag-iwalay mo yung variable x, then yung perfect square na 1, lagay mo sa dalawang kabila. Then lagay ka ng plus minus. Ito na yung factors niya. Ayun na yun. O kunyari, meron kang x squared minus 9. So basta dapat minus. Then dalawa silang perfect square. So pag gawa kang dalawang parentheses, pag-iwalay mo yung variable x, yung 9 is 3 times 3. Isang plus, isang minus. O kung meron ka naman for example for x squared minus, let's say 25. So yung 4 is a perfect square as well as yung x squared. So big sabihin, pag-iwalayin, gawa kang dalawang parentheses, yung 4 magiging 2 times 2, yung x squared magiging x times x, yung 25, 5 times 5, isang plus, isang minus. So ganoon lang siya ginagawa. Ano daw? Paano pag plus? Eh di hindi yung difference of 2 square. Difference minus nga ni. Minus nga ni. Pero may case na ganito guys ha. Tandaan pa. Kasi yung x raised to 4 is also a perfect square. Kasi x squared times x squared yan. Wherein, eto naman, sabi natin, yung x raised to 4 that's x squared times x squared. Kasi difference of 2 square din yan eh. Then yung 16 natin, that is 4 times 4. Isang plus, isang minus. Pero eto guys, hindi pa to yung final answer. Kasi etong x squared minus 4, pwede pa natin to i-rewrite. Diba ito? Magkakaroon tayo ng dalawang parentheses ulit. Isang x, then isang 2, and 2, isang plus, isang minus. Ito yung final answer dyan. Ito, tsaka ito. Sa mga factors. Gets yun. Ito yung pinakamadali. Kasi difference of 2 squares lang. Gets nyo? May case na ganito. Ayun na, hindi na yung malinito dyan. Ngayon, punta tayo sa sum of two cubes. Alam ko pa ba ito? Parang hindi ko na alam. So, pag cubes naman, guys, tawag dito. Sum, ibig sabihin plus. Diba? Pag cube naman, let's say, x cube, 8, 1, kumbaga tatlong number na minamultiply mo na magkakamuka. Yung result is a cube. Perfect cube. So, which means, ito yung magiging guide. X plus y, or y na lang lagay natin na variable. Magkakaroon tayo ng x squared minus xy plus y squared. Tama ba? Tama yun, di ba? Ito tayo example. Ito yung guide. Pwede yan AB kung anong trip mo. Pero para siguro gawa natin na example. Hindi na ako nag-aaral guys. Ayoko na mag-aaral. Nagbabasa na lang ako. Ako maging mag-aaral. No? Pero nag-aaral ako. Tingnan mo, nag-aaral nga ako nito.
Hindi na ako nag-aaral. Paano po kung di ko nabalikan yung x? Eh di bahala ka sa buhay mo. Kaya mo na yan. So let's say meron tayo number 1. Like, ang magandang given. So yung pinaka basic lang. X cube plus 8. Kunyari eto guys. Ito yung given. Hindi ako engineer. Ang engineer guys si Achi. Eto ang engineer natin Punta ka dito. Nag-live din to guys. Tatlo yata yung ay nun Hindi ko alam. Basta ito yung pangalan niya. So, IT. Kahapon nayabusa pangalan nun. Anyways, balik tayo dito guys So, sabi natin pag x cube perfect cube siya, 'di ba? Kasi tatlong variable x. So, paano ba 'to explain? Pag kinube root natin yung x cube, ang sagot niyan is x. Pag kinube root natin yung 8, ang sagot niyan is 2. Kumbaga ito yung gagamitin nating guide. Ayan. Tama ba pagka-explain ko? Pero ganito siya ginagawa. So sabi natin ito yung magiging x. Ito yung magiging y natin. Tindihan nyo? Bahala kayo dyan. So magkakaroon tayo ng x plus 2 para dito. So ibig sabihin yung x natin guys, ito siya 'di ba? So i-squared mo yung pagdating dito. So yung x pag in-squared mo magiging x squared, malamang. Then itong xy natin, 'di ba ito yung x, ito yung y. So pag minultiply mo yon, 2 times x, 2x or x times 2, x pa rin. Pero minus yun. Then meron tayong plus. Then yung y squared natin, ito yung y natin. So yung 2 natin, pag in-squared mo, magiging 4. So ito na yung factored form niya. Another example. Harap gumawa ng given. Kunyari. Uy, thank you, Kay. Grabe naman yun. May 5 na ano daw. So let's say x cube plus, ang hirap maggawa ng given. Ang 125 ba? Pwede ba yan? So kunyari ito guys, meron tayong x cube plus 125. So basically, pag kinube root natin yung x cube natin, that is also x. Then yung 125, pag kinube root natin is what? Anong sagot sa cube root ng 125? Yan. Magiging 5 na lang. 'Di ba? Ayun siya ginagawa. So, ibig sabihin, yung magiging guide ito, x plus y. So, kung ano nakalagay dito, lagay mo na lang yun x plus 5. Then, lagay mo x squared mo to guys. Ay x squared, basta minus sunod. Then, 5 times x or x times 5, that is 5x. Then, plus naman, then 25. Kasi squared mo yan. Gusto mo siya i-check, edi FOIL method mo siya or distribute mo. Pares lang yan. Hingi ng mga tuta ko Ay, thank you kay sa pusa. Then let's say meron tayo another example para sakto. Bakit po minus? Kasi yun yung pattern guys. Kumbaga pattern to para hindi ka mahirapan. Sa sum yun, basta plus, minus plus siya. Pero pag sa difference, subtract to, then puro plus na. Mamaya lagay natin mamaya. Ano ba bang pwede dito? Nahirapan kasi ako gumawa. Kunyari, 8x cube plus, ano pa ba? 64. Pwede yata 64. Ang 64 kasi perfect cube yata. Yata lang. So, meron tayong cube root of 8x cube. So, basically, anong sagot dito guys? Then yung isa naman. Ang sagot sa cube root ng 8x cube
Tama yan. That is 2x, diba? Then meron tayong cube root of 64. That is 4. So same process, gawa ka ng parenthesis. So magkakaroon tayo ng 2x plus 4. Then yung 2x squared guys, di ba ito yung maging x natin? Pag in-squared natin to guys na 2x, anong kalalabasan? Dali. Dali. May tulog na dyan. Ramdam ko. That is 4x squared. That's correct. Then, minus. Multiply mo lang tong dalawa. Pag multiply mo to, anong kalalabasan? Yung 2x times 4 basically. Magkakaroon tayo ng 8x. Then, yung last term natin, plus, yung 4 squared, that is 16. So, ito na yung, ano niya, format. Bakit nakikinig? Na ano ka ng boses ko? Anda, joke lang. Di guys, ganun siya ang ginagawa. So, ayun pinaka sa sum of 2 cubes. Sandali lang, diba? Dali lang yun. Then, sa difference of 2 cubes naman. Ay, thank you sa donut, Mighty Bruce. Bruce ba yan? Bruce, tama. Grabe naman, may pa-donut si Idol. May tututunan ba kayo sa ginagawa ko? Wala naman. Meron ba? So difference minus naman. So yung guide naman natin guys, that is x minus y. Then x squared pa rin, pero plus na to lahat. Ganun pa rin, pero puro plus na. Hindi nga ako nag-aaral guys. Dito lang ako nag-aaral. Ayaw nyo ba? Hindi. Hindi ako intindihin. Alam, may 17.9 likes na pala ako guys. Pwede nang matulog guys. Yung gustong matulog. Pwede carry mo explain yung division of a function. Oo, basic lang yun eh. Char. Pag sinabi mong basic, basic na lang yan. So let's say we have, hirap gumawa ng given. Puro na lang x cube. Minus 8. 8 na naman. Iba naman. Baba, 6 times 6, 36. 36 times 6. Ilan? 36 times 6, 6, 36, 18. 216. Yan. So let's say meron tayong x cube, then minus 216. So technically ganun pa rin gagawin mo. Like i-cube root mo yung x cube, that is x. Then i-cube root mo yung 216, that is 6 kasi multiply ko na siya. Diba? O pato pattern mo. So magkakaroon ka ng x minus 6, then squared mo to. Maging x squared. Then minus, ay plus pala. Then 6 times x is 6x. Then 6 squared is 36. So ganun na siya ginagawa. Dari-dari naman eh. O basta ganun na yun guys. Ganun siya ginagawa. Hindi ko nadagdagan to. Dagdagan ko pa to ng example. Pares lang naman ng concept na itong dalawa oh. Ang magkaiba lang dito yung nasa gitto oh. Ito minus. Ito plus. Pero minus to dito sa una. Ito plus. Sige, isa pa. Ano pa bang magandang number? 1,000. Ang 1,000 is perfect cube, di ba? Minus. Minus 1. Tinamad. Ayan na guys. Goods yan. So basically, magkakaroon tayo ng cube root of 1,000 x cube. Then yung isa naman cube root of 1. So ito guys. Basically, ito magiging, ang sagot dito. Ten daw, mali. Mali yung 10.
Mali man ng 10 guys. 10x. Then ito guys is 1. 1 nga ni. 10x nga ni. So ayun na guys. So magkakaroon tayo ng 10x minus 1. Then, uy, thank you Sir Rose. Yan. Then, well, x squared mo lang na guys. So 10x times 10x, that is 100x squared. Then plus, kasi minus to guys. Definitely, puro tanto plus. 10x times 1 is 10x. Then 1 times 1 is 1. O, tapos na. Ganun din yung kadali guys. Okay na yan. Goods na yun. Next. Goods yan, di ba? O, may pusang. Sabi ng pusa, goods daw eh. Square of binomial. Kaya tayo Pascal. Turuan ko na lang kayo ng technique. We. Di rin ako. Paligay-ligay kasi sila eh. Basic. Sinong paligay-ligay? Sana ganito kadali magturo. Ala! Madali ba guys? Hindi kasi. Nakalagay kasi yun sa ano nyo guys. Sa curriculum. Like may span sila na ano. Di ba Sir AJ? May span. Kung hanggang kailan tuturo yung isang topic. Pero sa live namin guys. Buong ano na SEM. Joke lang. Yung topic mo ng 1 week. 30 minutes. Tapos na. Nag-apply na ako. Hindi na ako mag-live pag nag-apply na ako guys. So square of binomial, let's say meron tayong x plus 1, then squared. So ayan. Eto guys, pag in-expand mo to, x plus 1 yan ha. X plus 1. Okay. Dalawa yung ganyan. So, spoil method mo siya, ang kakalabasan yan is x squared plus 2x plus 1. Ayan siya ginagawa. Bakit nga ba ganyan? Kung alam mo yung Pascal guys, eto siya yung Pascal. Kung gusto mo padagdagan, kasi binomial lang naman, dito lang tayo mag-stop sa 1 to 1. Kumbaga guys, ito yung gagamitin mo lagi. 1 to 1. Ito yung mga coefficient. Ito yung 1. Ito yung 2. Ito yung 1. Yan, may another example like x minus 5. O plus muna. Squared. So, di ba sabi natin 1 to 1 siya? So, 1. Tapos, paano ba ito-explain? Kung baga ganito na lang nga, wag na nga ito. Para hindi kayo mahirapan. Squared mo to na x. So, x squared, that is x squared. Diba, x times x. Then, 2. Lagi ka may 2 sa gitna pag binomial. Kumbaga, 2 times x is 2x times 5. That is 10x. Kung gano'n na siya ginagawa, then square mo yung last term, magiging 25. Gano'n na siya ginagawa. Madali lang yun. Kung minus naman, ganun din. Kunyari, x minus 3. Then, squared. So, squared mo yung x. Magiging x squared. Minus to. Kasi, kunyari, wala mo ng minus. 2 times x. That is 2x. Times negative 3. Kasi may katabi siyang minus. So, magiging negative 3 siya. 2x times negative 3. That is negative 6x. Then, negative 3 times negative 3. That is 9. Ganun siya ginagawa. O, meron bang space? Let's say, meron tayong 2x plus 4. Then, squared. Anong sagot? Okay naman. Okay naman, kaya naman, kaya naman. Jadi, pag may sumagot, pag walang sumagot guys, tap nyo muna hanggang 20. Ngayon lang gagawin, dali-dali. Tapos na ako dyan, Adi. Para, luman.
So, magkakaroon tayo ng 2x squared guys. Nagpalo ka na sa YT. Magiging 4x squared to. Then 2 times 2x, that is 4x. And 4x times 4, that is 16x. Or kung gusto mo, 4 times 2x ka mo, then times 2 mo lagi sa middle. Then plus 16. So, ito na siya guys. May fundamentals dun guys. So, let's say meron tayo another example. Pahirapan natin ng konti. Pahirapan natin ng konti. Medyo easy, di ba? Pahirapan natin. Actually, madali lang din to eh. Nilagyan ko lang ng variable. Ganun pa rin naman yan. Find the nth term of arithmetic sequence. Dali-dali yan eh. Dali lang yan guys. Pag hindi nasagutan 20k likes, edi sagutan ko. Pero ganun pa rin yung concept natin. Kumbaga, bibigay lang natin yung ano. Hey, thank you C. Anak ka ba ni Henry C? Ay. Baliw na ako guys, gantong oras. Huwag niyo akong pansinin. Anak po sa labas. Ba't di ka pumasok? Dapat pumasok ka sa loob. Ups, may mali ako nakikita guys. Mali si Ari tsaka si Binsky guys. Si Lucy kaya. Si Lucy. Da Vinci Code. Tama yung first term ni Da Vinci. Ay mali rin. Mali rin pala. Ako na nga. 20k like nyo na guys. Para matapos na to guys. Solve ko na yan. Ayaw nyo. End live na ako guys. May tulog na dyan. May tulog na ba guys? May tutor yata si engineer. Foil method yan kung trip mo. Pero tituro ko na kayo simple way. Para hindi ka mahirapan. Ayan, okay na. So sabi natin guys, i-squared natin yung first term natin. Di ba meron tayong 3xy times 3xy yon. So 3 times 3 magiging 9. Then yung x times x is x squared. Then yung y times y is y squared. Then meron tayong negative. So magiging negative na to guys dito ha. So 2, lagi may ito sa middle, times 3, that is 6, times 5, that is 30. Diba? Then, x times x is x squared. Then, meron ka bang y. Then, plus 5x times 5x, that is 25 x squared. So, gano'n lang siya kadali. Ano ba yun? Hindi. Isa pa, may space pa. Bawi ka. Pahirapan natin ng konti. Negative naman dito. Para maiba naman. Negative 6 x squared y. Yan. Mukhang masaya to guys. Plus 3 xy squared. Then squared. Yan. Very good. Very good yan guys na example ko. Para mahirapan kayo. Sagutin natin yan pag di nyo kaya. Siyempre, like muna. Gahaman na ako sa likes. Minado na ako guys. Wala ka, hindi kayo matutulog. Pasok kayo. Lanang ko yan. Nadyak lang. Nangangaltak. Grabing pangalan yan. N plus 1 times n. That is n squared plus n guys. Nagets mo na?
Nagets ko na guys. Thank you Azzy. Nagets ko na. Uy, thank you Shira Nakata. Naintindihan nyo guys. Dali top nyo 25. Sagutan ko yan. Para ayaw nyo okay na. Tulog na tayo. Ayaw nyo ba matulog? 36x raised to 4 y squared plus mali si James guys, mali 10. Sino bang tama? May tama naman nagsagot. Ano daw, paano daw nakuha yung 30? Lagi nga may times 2 siya sa middle. Ay, tulog na nga eh. O, 25 yun na guys para masolve na natin. Ayaw nyo. Di wag. And live na ako. Quiz try mo nga solving ng quadratic equation factors. Ano, may pinost ako niyan. Iba na yung sign, 'di ba? Naging minus na siya. Okay na nga yan, 22. Ayun nyo naman, tagal niya mag-tap. Dami-dami yung nanonood. Nakaka-board kasi pag ano eh. Hindi ako ganito magturo eh. Ito mas turo agad eh. Ayong oras. Anyways, negative times negative is positive, 'di ba? Then, yung 6 times 6, that is 36. Kasi natin yung 9, i-squared natin tong terms. Kumbaga, itong term na to, i-squared natin yan. So, multiply natin yung squared sa lahat ng exponent. Each sa numbers, sa variables. So, yung x squared times x squared, magiging x raised to 4. Then, yung y times y, magiging y squared. So, remember, laging may 2 sa middle. So, 2 times negative 6 is negative 12. Negative 12 times 3, that is negative 36. Tama ba? 3 times 18. 18 plus 18, 36, diba? O, tama. Then, multiply lang natin to. Yung x squared times x, that is x cubed. Then, yung y times y squared, that is y cubed. Then, plus, squared natin to guys. So, yung 3 times 3, magiging 9. X times x is x squared. Then, yung y squared times y squared is y raised to 4. So, ganun siya mag-expand kapag binomial. Kumbaga, yung middle, lagi lang siya may times 2. Instead, mag-FOIL method ka ng multiply ka ganito, x times x squared, x times 1x, 1 times x, 1 times 1, 1. Then combining like terms, may ganun po. Pero pwede yun sa mga beginners. Hindi ka naman sana sabing bawal. Pero may other way kasi. Like eto, ganun lang. Kuya, paano